Sa Job 1:20 hanggang 22, ganito ang nakalagay. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon din ang magbabawi. Purihin ng Panginoon. 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Wala na sigurong hihigit pa sa trahedyang naranasan sa buhay nang hihigit kay Job. Halos lahat tayo alam natin yung kwento ni Job. Sino nga ba si Job? Si Job, isa siyang napakayamang tao. Marami siyang ari-arian. Isa siya sa pinakamayaman nung panahon niya. Bukod sa mayaman siya, meron siyang 7 magagandang mga anak na lalaki at 3 anak na babaeng magaganda. May maganda siyang pamilya. Bukod sa may maganda siyang pamilya, sikat siya nung mga panahon na yon. Diba? Kilala siya sa buong lupain. At bukod pa sa kilala siya sa buong lupain, makadiyos siya. Yun minsan na nakakalimutan doon sa kwento na si Job, bago nangyari yung mga trahedya sa kanya, siya ay makadiyos. Siya ay matuwid na tao na tumatawag sa Diyos at malapit sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, nakita mo na ba yung aking lingkod na si Job? Walang katulad to. Tapat to sa akin, sabi naman ng kaaway. Kaya lang naman niya naging tapat sa iyo dahil binebless mo Alisin mo lahat yan kung hindi kanyang sumpain. Pero hindi alam ni Job yung nangyayari sa taas. Di ba? Nung nangyari ang trahedya sa kanyang buhay, sa loob lamang ng 24 oras, sabay-sabay nangyari yon. Anong man nangyari? Lahat ng mga ari-arian niya nawala sa kanya. Lahat ng mga kamelyo at mga alaga niyang hayop kinamkam ng mga tulisan. Ang mga tupa naman niya ay namatay sa kidlat, sa apoy. Diba? Lahat ng ari-arian niya, lahat ng negosyo niya, sa loob lamang ng 24 isang araw, naubos lahat. At hindi pa natatapos yung magbalita yung unang servant dumating. Dumating na naman yung isa pag servant, nagbabalita naman sa kanya pa. Lahat ng anak niya, yung 10 niyang magagandang anak, lalaki at babae, namatay dahil sa isang malakas na hangin. Ubos lahat. Sa loob lamang ng 24 oras, ang yaman niya nawala, ang mga pamilya niya nawala. At bukod pa ron, sa loob lamang ng 24 oras, nagkaroon siya ng sakit. Diba? Nagkaroon siya ng napakalubhang sakit. Diba? Nagkaroon siya ng butlig-butlig sa katawan. Sabi ng iba, ketong daw yon. Diba? Hindi natin alam kung ano talaga yung sa kanya. Pero ito yung masakit, mahapdi at makate. Kaya, anong ginawa ni Job? Pinunit niya yung kanyang damit at inahit niya yung kanyang ulo. Yun yung paraan ng pagluluksa noong unang panahon. Pinupunit nila yung kanilang damit at inahit niya ang kanyang buhok. At naupo siya sa abo. Diba? Pero hindi siya nagsalita ng masama laban sa Diyos. Diba? Napakahirap yung nangyayari kay Job, di ba? He has everything. Di ba? Prestigyoso siya, prestigious siya, di ba? Ibig sabihin, nung nandun siya sa kataas-taasan
kalagayan niya, wala na siyang hinahanapin pa. Nandiyan na yung yaman, mayaman siya. Prominente, kilala siya sa buong lupain. Tapat sa Diyos. Diba? Wala na siyang hanapin. Meron siyang Diyos, may kayamanan, may kalusugan maganda. Sa loob lamang ng 24 oras, para siyang sinakluban ng langit at lupa. Yun yung kasabihan nating mga Pilipino, no? Para kang sinakluban ng langit at lupa. Bumaliktad yung kalagayan niya. Lahat ng yaman niya nawala. Lahat ng mga anak niya na mababait, nagkakasiyang, nagkakaisa, namatay lahat sa pamagitan lamang ng hangin, malakas na hangin, at nagkaroon siya ng sakit. From he has everything to walang-wala. Actually, may minatira pa kay Job eh. Anong natira kay Job? Ito ang mga natira kay Job. Ang pagiging matuwid niya. Ano pa yung natira kay Job? Ang Diyos. Maka-Diyos pa rin siya. Ano pa yung natira kay Job? Ang pananampalataya niya. Ano pa yung natira kay Job? Tumatawag pa rin siya sa Diyos. Nagwo-worship pa rin siya sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, kaya pa rin niyang magpuri sa Diyos. At hindi siya nagsalita ng masama laban sa Diyos. Kaya hindi siya nagkasala. Dahil sapat na yun eh. Sapat na sa tao na meron kang Diyos. Diba? Mawala ng lahat ng yaman. Mawala na lahat ng pamilya. Mawala na ng lahat ng kalusugan. Pero meron ka pa rin Diyos. Kumpleto ka pa rin. Hindi ka pa rin kulang. Diba? Kaya tama ang Panginoon eh. Sabi niya doon sa kaaway, nakita mo ba na ba yung aking lingkod na si Job? May nakita na ka na bang katulad niya? Diba? Alam ng Panginoon yun, kahit kunin mo ang yaman ni Job, kahit kunin mo ang anak niya, kahit kunin mo ang kalusugan niya, magiging tapat pa rin siya sa Diyos. Ang dangal niya nawala. Diba? Ano pang meron siya? Wala na yung panguskus niya na panguspa siguro. Kaya nung naupo siya sa abo, nakakita siya ng basag na palayok. Dahil sa kati ng katawan niya sa sakit, ginawa niyang panguskus yun para maibsan lang yung kati at sakit ng nararamdaman niya. Nag-iiwan pa rin ng Diyos ng maliit na comfort. Ano pa ang nangyari sa kanya? Yung asawa niya, sabi ganito, bakit hindi mo na lang sumpain ang Diyos nang mamatay ka na? Diba? Yun ang sabi. Kung nabasa niyo yung Book of Job, yun ang sabi ng asawa niya, bakit hindi mo na lang sumpain ang Diyos para mamatay ka na? Para ngayon, pa-attend ka ng Bible study. Pa-praise the Lord ka na. Hirap-hirap mo na nga. Wala ka pang ginawa kundi umattend sa mga gawain. Diba? Pero sapat yun para maibsan yung nararamdam nating sakit. Hindi masama ang mag-complain sa Diyos.
Lord, bakit nangyari sa akin to? Si Job, ginawa rin niya yun. Pero hindi niya sinisi ang Diyos. Lord, bakit nangyari sa akin to? Sana hindi na lang ako pinanganak. Yun pa nga sabi ni Job eh. Siguro ang dami-dami rin niyang kaibigan noon. Dahil nung nawala na lahat na sa kanya yon, 3 na lang natira. Sino yung mga natirang kaibigan niya? Si Eliphaz, si Bildad, at si Sipar. Nakinig sa kanya. 7 araw dinamayan siya, hindi nagsalita. Hinintay nilang damayan yung kanilang kaibigan. Nung nagsalita pa, negatibo pa yung sinabi. Diba? Siguro may kasalanan ka, kaya ka naghihirap. Magsisi ka sa kasalanan mo. Diba? Pero, mapapansin natin, tapat pa rin si Job. May boses pa rin siya eh. Hindi naman wala yung boses ni Job eh. Nagpuri pa rin siya sa Diyos. Kaya naisulat ang Book of Job sa Bible para maging example natin. Na pag tayo dumating sa pagsubok, hindi naman siguro kasing hirap ng kay Job, huwag nating sisisihin ang Diyos. Kundi, bagkus, tumawag tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa Diyos. Dahil sapat ang Diyos sa pangangailangan natin. Mas mabuti sa paghihirap, kakampi mo ang Diyos kaysa kaaway mo ang Diyos. Diba? Naghihirap ka na nga, gusto mo pang maging kaaway ang Diyos. Lalo ka maghihirap. At mapapansin natin doon sa kwento, pinagpala uli si Job. Ibinalik uli yung yaman niya. Binigyan uli siya na magandang mga anak. Tayo man, hindi man natin makita yun dito sa lupa. Kung tayo magiging tapat sa Panginoon, ibabalik din sa atin yun pagdating natin sa Kanyang kaharian. May naalala ko isang kanta eh. Ewan ko, familiar kayo ron. Hindi ko nakakantahin dahil sintunado ako, ano? Kasi baka gagawin ko na lang, tutulain ko na lang. Baka umulan pati eh. Di ba? Pero ganito yung wording. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, kailanman di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Doon sa kalangitan, walang sinumang hahadlang. Ito'y sadyang ibibigay ni Jesus sa atin. Diba? Tapat ang Diyos. Ano man paghihirap natin dito sa lupa, susuklian ngayon, maging tapat lang tayo sa Diyos. Panghawakan natin yung pananampalataya natin. Kasi walang kukuha nun eh. Walang aagaw nun eh. Yung pananampalataya natin sa Diyos, pagtitiwala natin sa Diyos, hindi pwedeng kunin na kahit na sino yan. Diba? At kaya na sinabi ko, mas mabuting kakampi mo ang Diyos kaysa kaaway mo ang Diyos. Yun lang po.